Tsaka isipin mo, ibinigay mo yung buong oras mo, pati yung mga naipon mo sa isang pangarap. Oo, yung tipong punong-puno ka talaga ng passion, di ba? Eksakto. Yung halos hindi ka na natutulog kasi sobrang excited ka. Baka isa itong bagong negosyo o isang napakalaking project sa opisina. O kaya baka isang komunidad na matagal mo na talagang gustong buin. Tama. Tapos, ayun na, inilunsad mo. Ang ganda ng umpisa. Pero pagkalipas lang ng 6 na buwan, parang gumuho lahat. Nawala yung mga tao, tapos naubos yung pondo. At naiwan kang pagod na pagod. Bakit kaya namamatay yung mga proyektong may pinakamagagandang intensyon? Ang simpleng sagot diyan, kasi madalas nauuna yung emosyon bago yung istruktura. Isang napakapait na katotohanan yan. At yan mismo ang dahilan kung bakit napakahalagang pag-usapan natin yung mga mekanismo sa likod ng, kumbaga, pagpapanatili ng isang kilusan. Oo, Kasi yung pinagbabatayan natin para sa malalim na pagsisiyasat natin ngayon ay isang napakadetalyadong dokumento tungkol sa missionary strategy presentation na nakatuon sa pagtatayo ng mga simbahan. pero teka, bago mo isipin na, wait, hindi naman ako nagtatayo ng simbahan pakinggan mo muna to. Kasi kahit na isa itong theological na dokumento sa unang tingin, yung pinakapuso nito, yung core niya talaga, ay tungkol sa pangkalahatang liderato, pananaw at totoong estratehiya. Totoo yan. Kaya kahit ano pa yung ginagawa mo ngayon. Oo, kahit na nagpaplano ka mang bumuo ng isang tech startup, mag-organisa ng volunteer group, o gusto mo lang talagang maintindihan kung bakit ang ilang kumpanya tumatagal ng dekada, habang yung iba, nagsasara agad. Magbibigay talaga to ng maraming aha moments para sa'yo tungkol sa kung paano pinapanatiling buhay ang isang kilusan. Okay, himayin natin ito. Alam mo, kapag nakakakita tayo ng baha sa balita, 'di ba? Pansin mo yung matinding puwersa at enerhiya niya. Grabe yung lakas, oo. Napakalakas. Pero dahil walang direksyon yung baha, nakakasira ito. Inaanod ang lahat. At yan yung pananaw o yung vision na walang estruktura. Okay. O nga no. Gusto kong isipin mo ng estratehiya, yan yung mga pampang ng ilog. Yung mga pampang na ito, sila yung nagbibigay ng hugis para maging kapaki-pakinabang yung tubig. Para, kumbaga, hindi manalasa, kundi magbigay ng buhay. Napakagandang makita yung estratehiya sa ganyang paraan eh. Kasi madalas nating ituring yung pagpaplano bilang isang nakakaboring na gawain. Yung tipong may maling akala na kapag pinag-isipan mo masyado yung mga detalye, parang pinapatay mo yung magic o yung spontaneity. O yung vibes lang, di ba? Exactly. Akala ng marami kung talagang naniniwala ka sa ginagawa mo, tatalon ka na lang at bahala na. Pero ang pagpapadala sa purong pananaw na nananatiling malabo, hindi ang katapangan. Ano yan? Umuubos yan sa tiwala ng mga taong sumusunod sa'yo. Kasi isipin mo, kapag yung mga tao mo araw-araw nang huhula kung ano yung susunod na hakbang, mapapagod sila. Gaano man sila kadedikado nung una. Sapul. Naisip ko tuloy yung tinatawag na Nehemias pattern mula sa Biblia na napansin ko habang binabasa natin yung material. Oo, paborito ko yan. 'Di ba? Para dun sa mga nakikinig na hindi pamilyar, itong si Nehemias, may mabigat siyang misyon. Kailangan niyang itayong muli yung mga gumuhong pader ng Jerusalem. At nung nalaman niya yung sitwasyon, umiyak siya Naramdaman niya talaga yung pasanin sa puso niya. o yung matinding emosyon para sa bayan. Ngayon, kung sa modernong panahon to nangyari, baka nagpatawag agad siya ng press conference o nag-post ng mahaba sa social media para maghanap ng volunteers. Magpapatrend agad ng hashtag, di ba? Totoo. Pero hindi yun yung ginawa niya. Nanahimik muna siya, lumabas siya ng palihim sa gabi para personal na suriin yung mga guho, nanalangin. Tapos gumawa siya ng napakatibay na plano. Hindi siya nanatili dun sa emosyon. Tama, ginawa niyang tiyak yung bawat hakbang bago siya nagsalita sa mga tao. Yung vision niya, hindi na nanatiling malabo. At ang nakamamangha rito ay yung nakatagong disiplina na yun. Hindi siya nagpadala sa adrenaline. Nakita niya na ang emosyon ay panggatong lang, pero ang estratehiya yung mismong makina.
Oo nga, no? Kapag sinabi niya sa mga tao na halikayo, itayo natin yung pader, hindi lang siya basta nagbebenta ng pangarap. Meron siyang mapa ng mga butas, alam niya kung saan magsisimula, at alam niya kung sino yung ilalagay sa bawat poste. Tinignan niya yung problema ng walang halong pantasya. Pero teka, gusto ko lang salungatin ng kauntian. Kasi madalas kong marinig to lalo na sa mga kabataan o sa mga bagong startup. Aha. Sinasabi nila, di ba, kapag masyado tayo nagpaplano at nag-iisip ng estratehiya, parang inaalis natin yung pagiging malaya ng isang kilusan. Yung romanticized improvisation na parang go with the flow lang. Oo, palagi nating naririnig yan. Di ba? Parang mas maganda yung sumasabay lang sa agos. Kasi iniisip ko, kaya lang yata ayaw natin ng plano kasi pag may blueprint ka, may malinaw na ebidensya kung saan ka pumalpak. Ayun, isang napakatalim na obserbasyon yan. Kasi kadalasan ang pag-iwas natin sa pagpaplano, hindi naman talaga yan manifestation ng tunay na kalayaan. Paanong hindi? Isa itong patagong takot na masuri at managot, yung accountability, ba? Kasi pag wala kang plano, walang makakapagturo sa'yo at makakapagsabing, uy, hindi ba sabi mo ito yung target natin? Kasi pwede mong sabihin palagi na, nag-a-adjust lang tayo eh. Tama. Bukod pa rito, kung titignan natin sa Biblia, hindi pabor ang Diyos sa kaguluhan o chaos. Oo nga, may order palagi. Nagbigay siya ng eksaktong sukat kay Noah para sa arko. Nagbigay siya ng detalyadong blueprint kay Moses. Ang estratehiya ay hindi kalaban ng pananampalataya. Ito mismo ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Sanctification of strategy, kumbaga. Ang pikat nun, para sa sino mang nakikinig ngayon na umiiwas sa Excel sheets at planning meetings. Haha, kailangan nyo na yan harapin. Ngayon, kung alam na natin na kailangan ng plano, paano ba natin to sisimulan? Bago ka makabuo ng blueprint, di ba? Kailangan mo muna magkaroon ng katapangan at tingnan yung totoong sitwasyon sa paligid mo, yung mismong konteksto. Napakahalaga niyan. Maraming magagandang ideya ang namamatay hindi dahil pangit yung ideya, kundi dahil itinanim sa maling lupa. Oo, yung tinatawag na triumphalism sa teksto, di ba? Oo, yung pagiging masyadong positibo na tinatakpan na yung totoong problema. Ang unang hakbang kasi ng liderato ay hindi yung pagsasalita, kundi ang pagtingin. Seeing. Kailangan mong kilalanin yung lupa. Mabatong lupa ba to? Oo, o kaya matinik na lupa o magandang lupa. Kasi yung estratehiya na gumagana sa isang mabilis na lungsod, maaaring bumagsak ng sobra sa isang probinsya kung hindi mo isasaalang-alang yung kultura at takbo ng buhay nila doon. Grabe, parang ganito yan eh. Para itong isang doktor na nagre-reseta ng pare-parehong gamot sa lahat ng pasyente nang hindi man lang tinitignan yung kanilang mga partikular na sintomas. Walang check-up. Oo, inumin mo to. Di ba yung generic na solusyon, sa totoo lang, nagiging kawalan ng pagmamalasakit. Tumpak, kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pag-unawa sa konteksto ay isang forma ng pag-ibig. Wow! Porma ng pag-ibig? Paano naging ganun? Kasi hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang isang komunidad kung hindi mo naman alam ang kanilang mga pang-araw-araw na pasanin o kung anong wika ang naiintindihan nila. Oo nga naman. Si Jesus mismo, hindi siya nangangaral ng nakalutang lang sa hangin eh. Nakipag-usap siya sa mga tao base sa kanilang tiyak na sitwasyon. Iba yung talinghaga niya sa mangingisda kumpara sa magsasaka. Sapol yan. Kung nakikinig ka ngayon at feeling mo hindi maa-appreciate ng mga tao yung ideya mo, baka hindi mo inaral yung konteksto nila. Ngayon, kapag naintindihan mo na yung konteksto at nagsimula na yung project, paano mo susukatin yung tagumpay? Diyan madalas naliligaw ang maraming leader. Kasi dito papasok yung pagkakaiba ng addition at multiplication, di ba? Oo. Yung addition, ito yung pagdadagdag. Yung tipong pagpuno lang ang mga tao sa isang silid. Madaling bilangin yan. Pero yung multiplication, ito yung pagpaparami. Yung pagbuo ng mga taong kayang bumuo rin ng iba. At kasama dyan yung sustainability o yung kakayahang tumagal. Kasi ano nga bang mangyayari kapag nawala na yung panimulang hype? Kapag naubos na yung pondo? At kapag napagod na yung mga unang volunteers, di ba? Yung tunay na tagumpay hindi yung grandiosong umpisa, kundi yung pagtitis o endurance dun sa mga ordinaryo at tahimik na araw. Dito na magiging sobrang kawili-wili eh. Kasi iha-highlight ko lang yung tinatawag sa teksto na the myth of vitality without death
o yung mito ng sigla na walang lalim? Isa sa pinakamahalagang konsepto dyan. Pansin mo ba na ang daming organisasyon o negosyo ngayon ang mukhang buhay na buhay sa labas? Ang haba ng pila, trending palagi, pero ang totoo, mabilis silang mabali kapag may krisis. Fragile sila imbes na flexible. Nagdadala ito ng isang mahalagang katanungan na dapat nating isipin. Nabuhuhay ba yung proyekto dahil sa adrenaline o dahil may malalim itong ugat? O nga, Kasi yung pagpaparami at kakayahang tumagal, hindi lang ito isyong administratibo eh. Isa itong pagtatasa kung ang isang kilusan ba ay nakadepende lang sa isang tao o kung naipasa na yung buhay nito sa buong grupo. kaya pala yung kakayahangang magparami at tumagal ay direktang nakasalalay dun sa susunod nating pag-uusapan, yung liderato, kung paano ginagampanan ng pagiging leader. Tama, dyan bumabagsak lahat. At dun sa material natin, binanggit yung panganib ng singular hero. Naku, oo. Yung pagtatayo ng isang organisasyon na umiikot lamang sa isang sikat o magaling na tagapagtatag. Yung siya lahat ang gumagawa, siya ang bida. Oo, at kapag ang lahat ng desisyon at karunungan ay dumadaan lang sa iisang tao, hindi yan pagiging matatag. Isa yung limitasyon, bottleneck yan. Pero sa totoo lang, mag-pushback ako dito ng konti. Hindi ba mas mabilis at mas efficient kung yung pinakamagaling o yung founder na lang ang gumawa ng lahat ng desisyon? Haha, madalas ganyan nga ang iniisip natin. 'Di ba? Bakit kailangan ko pang dumaan sa mabagal na proseso ng pagtuturo sa iba? Baka magkamali pa sila. Totoo yan, practical yung tanong mo, oo. Nakakukuha ka ng tinatawag nating speed o bilis, pero isinasakripisyo mo naman yung health o kalusugan ng organisasyon. Paano nangyari yon? Isipin natin yung halimbawa ni Moises at ng biyenan niyang si Jethro. Si Moises, napakagaling, pinili ng Diyos mamuno, pero pumipila sa kanya lahat ng tao mula umaga hanggang gabi para humingi ng desisyon. Ubos oras yun. Sobra. Kaya sabi ni Jethro sa kanya, hindi maganda yung ginagawa mo. Mapapagod ka at yung mga tao. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo kayang dalhin ang buong bigat ng mag-isa. So, yung pagtangging magpasa ng liderato, Madalas nagmumula yan sa takot na mawalan ng kontrol. Kaya ang liderato dapat ituring na stewardship o pangangasiwa at hindi ownership. Kailangan ng oras at pasensya para hubugin yung ibang tao. ayun. Kaya napag-usapan na natin yung pananaw, konteksto, pagpaparami, pagpapanatili at liderato. Pero teka, paano natin maiiwasan maging hiwa-hiwalay na ideya lamang ang mga ito? Parang ang dami naman kasing kailangang isipin. Diyan papasok yung the harmony of the whole o ang pagkakatugma ng lahat. Ang mga elementong ito, hindi sila mga magkakaiwalay na departamento. Mga bahagi sila ng iisang buhay na katawan. Okay, sige, paano yon? Isipin mo, yung pananaw na walang konteksto ay isang ilusyon lang. Oo nga naman. Yung pagpaparami naman na walang kakayahang tumagal ay walang ingat na pagpapalawak or reckless expansion. Parang nag-franchise ka ng mabilis pero nagsara rin kinabukason. Eksakto. Tapos yung kakayahang tumagal na walang pagpaparami, nauuwi naman yan sa simpleng pag-maintain lang, walang epekto. At ang liderato na walang misyon, nagiging diktadurya. Grabe, yung diktadurya. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa nakikinig sa atin ngayon? Paano nila ito ia-apply sa pang-araw-araw na buhay o sa mga proyekto nila? Ang ibig sabihin lang nito, yung harmony, hindi nangangahulugang pareho-pareho ang lahat, tulad sa isang simponya, di ba? Iba't ibang instrumento. Oo, yung iba't ibang nota tumutunog ng sabay-sabay upang lumikha ng isang obrang mas maganda kaysa sa kayang gawin ng isang nota lamang. Ang tunay na matagumpay na estratehiya ay pinagsasama-sama ang lahat ng bahaging ito ng may kaayusan. Ayon. Kaya naman, kung ibubuod natin to, ang estratehiya at pagpaplano ay hindi talaga kalaban ng passion o espiritualidad mo. Hinding-hindi. Sa halip, ito mismo yun nagbibigay ng tibay upang ang passion mo ay maging isang pangmatagalang pamana. At bilang panghuling kaisipan para sa iyo na nakikinig sa atin, gusto kong ibatay natin ito dun sa ideya ng hidden work of preparation
o ang nakatagong trabaho ng paghahanda na tinalakay sa teksto? Isang magandang maiiwan sa kanila yan. Paano kung ang pinakamahalagang bahagi ng iyong pangarap o proyekto ngayon ay hindi yung engranding launch na makikita at papalakpakan ng lahat, kundi ang tahimik, hindi ipinagdiriwang at madalas iniiwasang pagpaplano at pagbuo ng struktura na pilit mong tinatalikuran ngayon?